Salamat, salamat sa mga frontliner ko, mga kapatid. Praise the Lord. Patuana. So, praise God. Amen. Amen. So, ang i-share ko mga kapatid, well, kasi malapit na po talaga yung ating communion. So, I think mga 2 to 3 weeks na lang po ata, no? Malapit na talaga. So, let's prepare ourselves para sa araw po na yan. Pusa natin ang ating Bible, mga kapatid, sa Book of Hebrews, chapter 10. Let us read verse 5. Hebrews chapter 10. Let's read in verse 5. Ito po ang sabi, mga kapatid. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan, sinabi niya, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Verse 6, sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. 7, nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Okay, so yung atin pong binasa, mga kapatid, ay galing po yan from the book of Psalm originally. Original context, it's from the book of Psalm. Yun po yan kinuha ni Apostol Pablo. So let's go to the book of Psalm chapter 40. Psalm chapter 40, verse 6. Ito. 40. 40. 40. Ayan. Verse 6. Dito nang galing yung sinabi ni Pablo. Hain at handog ay hindi mo kinaluluguran. Ang aking pakinig ay iyong binuksan, handog na susunugin at handog tungkol sa kasalanan ay hindi mo hinihingi. 7. Nang magkagayoy sinabi, narito, dumating ako sa balumbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Ito, mga kapatid, na binasa po natin ay sa Salmo na kinuha ni Pablo ay isang panalangin po ni Haring David. Habang kausap niya ang Panginoong Diyos, nagkaroon siya ng silip doon sa kaisipan ng Diyos. Pag sinabi natin kaisipan ng Diyos, ito po yung Logos. Ito yung plano ng Diyos. Pinasilip kay Haring David. So, sulat ko lang pamagat. No? Kaya ano nyo na lang sa Tagalog. Substitution. Substitutionary.
Substitutionary. Substitution. In other words, ito pong Hebrews 10, it came from the book of Psalm, ay substitutionary sacrifice. Sa context po ng binasa po natin, ang pinag-uusapan po dyan, mga kapatid, patungkol sa paghahandog. Alam naman natin lahat, matapos ang tao magkasala, since from the book of Genesis, ipinakita na po yung provision sa kasalanan. Naka-mark down yan sa Genesis chapter 4 or 3 and chapter 4, makikita rin natin doon mga kapatid, na ang provision sa kasalanan ng tao na si Adan at si Eva ang ipinampalit sa kanila bilang sa kasalanan nila. Kasi bakit ba kailangan mayroong kapalit? Ang kapalit kasi ng ginawa nilang kasalanan, ang sabi kamatayan. If you disobey His word, you shall die. Sabi ng Panginoon niyan kay Adam, kapag sinuway niyo ang aking utos, walang salang kayo'y mamamatay. Alam natin yun yung pinagbabawal ng pagkain ng bunga ng punong kahoy na ipinag-utos ng Diyos na huwag nilang kanin. In other words, sa utos ng Diyos, kapag ito'y kanilang pinaniwala, ang sabi ng Diyos, buhay ang kapalit. Kaya nung sila'y magkasala, ang ipinalit pansamantala ay hayop. So yun nung ang naging remedy ng Diyos para maging kapalit sa kasalanan ng tao, mga kapatid, ay isang handog na hayop. Sa panahon nila Adan, bago sila pinalabas ng Eden. Brothers and sisters, binigay sa kanila ang malinaw na instruction bago sila inilabas ng Eden. Ay iminustra ng anghel sa kanila ang pagkatay ng isang inosenteng hayop instead of death. So yun ang istorya sa Genesis. Yun ang istorya since the beginning that man fall into sin. Kasi ang pamagat natin, substitutionary sacrifice. Hallelujah. Okay, sige, pagpatuloy natin para balik natin bro sa Hebrews, sa English natin basahin. Kasi pag Tagalog, medyo naiiba yung kahulugan. English natin basahin from verse 5. Ang sabi rito, sa Hebrews chapter 10. Balik tayo Hebrews 10. Sa Hebrews chapter 10, sabi rito, wherefore, when he cometh into the world, he saith. Bakit sinabing he saith? Ang ibig sabihin ng he, sino ba ang nagsasalita sa book of Psalm? Walang iba kundi si David. So, pag sinabi ni Pablo, it was quoted from the Old Testament. He said. Ang ibig sabihin niyan. Sinalita niya. Sino yung nasalita? Dito sa context na ito, parang ang lumalabas, si Kristo yung nagsasalita. Well, hindi naman masama, no? Hindi rin naman mali na gamitin natin yon. Kasi, bakit ba natin sinasabi tinitinginan to? Halos lahat ng denominasyon, from the Protestant to the Pentecostal, siguro even end-time message, isa ang sinasabi nila tungkol dito, na ang nagsasalita po dito ay walang iba kundi si Kristo. Third person yan eh. Hindi. Hindi po si Kristo ang nagsasalita dyan. Pero hindi masamang gamitin kay Kristo. Pero ang kinukuha natin is original context from the Scriptures, from the Bible, kaya ang gamit ni Paul ay He said. Pag sinabing He said, may pinagkunan ito. At ito'y galing sa Salmo. Third person na siya. Yes, okay. Ang sabi, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared
me. So kaya nila pinalalabas si Kristo yan kasi yung me daw si Kristo. Hindi ko sa gamitin ha, kay Kristo. Ang ulitin ko, ang salitang me ay walang iba, speak of the first person. Walang iba kundi si David. Si David yan, anong sinasabi ni David? Sabi yung daw, mga sakripisyo, yung offering, sacrifice and offering, thou wouldest not, wala na pong kaluguran ang Diyos pagdating sa paghahandog tungkol sa mga hayop. In the Old Testament, malinaw na yun na nakita ni David sa kaisipan ng Diyos na hindi na pala nalulugod ang Diyos sa mga haing handog tungkol sa kasalanan. Pero ang sinabi niya, but a body has thou prepared. Isang katawan ang inihanda para sa akin. So yung salitang akin, ako, si David, hindi lang siya yan. Lahat, all of the humanity ay binigyan ng Diyos ng hain. Can you say amen? Lahat, from the old, mula sa time ni Adam until all the Old Testament, maging hanggang sa panahon natin, mga kapatid, yung salitang me ay hindi lang si David, lahat ng tao, of course, kasama si Kristo yan. Yung salitang prepare me as a body. Sana masusundan yung mga kapatid. Okay, tingnan natin ang context. Sabi sa verse 6, pakiangat. Burning offering, sacrifice for sin, thou hast no pleasure. Wala na. Kahit ginagawa na yan noon pa sa Old Testament, hindi lugod ang Diyos, hindi tagos ang lugod ng Diyos sa ginagawa nilang paghahandog sa lumang tipan. Bakit ba hindi malulugod ang Diyos? Kasi yung handog ng hayop para sa kasalanan ng tao, hindi makakapag-alis ng kasalanan. Can you say amen? Hindi kaya alisin. Kaya ano man ang ginagawa nila sa lumang tipan, kino-cover up lang yung kanilang kasalanan. At speaking of handog, mga kapatid, from the book of Leviticus, maraming klaseng handog. Merong handog na pang 1 taon, at yun yung lamb, tipo kay Kristo. Pero merong handog sila na pang araw-araw, at yun ay may tipo, mga kapatid. Okay. Then 7. Ito na yung logos na sinasabi ko. Then said I. Tandaan po natin si David ang pinag-uusapan natin nagsasalita sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos. And said, I know I come in the volume of the book, it is written of me. Alam nyo, may malalim na ibig sabihin ito. Praise God. Na ang malalim na ibig sabihin, nakita ni David na may provision ng Diyos sa kanyang sarili. Unang nakikita niya kasi sarili niya. Sa kanyang sarili, patungkol sa katawang ito. Yung katawang binabanggit doon, yung body na binabanggit ni David, na siyang kinot ni Pablo, ay walang iba kundi ang katawan ni Kristo. It is a body of Jesus Christ being a substitutionary sacrifice for sin of mankind. Can you say amen? Amen. Bakit? Kailangan. Kasi kailangan ng Diyos na isang handog na kung saan ay makapag-aalis, makapaglilinis sa kasalanan ng tao. Yun ang kailangan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, verse 8, above all, He said, above all when He said, ang sabi ni David, above when He said, sacrifice and offering, burnt offerings, and offering from thy sin,
thou wouldest not, neither has pleasure therein, which offered by the law. O, yun yung ginagawa sa panahon ng inutos ni Moses, akyat, 9. Then said he, Lo, I come to the, inulit yung, then said he, si David, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. Anong ibig sabihin dito, mga kapatid ni Pablo? When Paul was quoting from the book of Psalms, at yung pinag-uusapan ay tungkol sa sacrifice and offering, mga kapatid na hindi na kinalulugdan ng Diyos, biglang isiningit ni Pablo itong nakita ni David na sabi, I come to do thy will, O God, and he taketh away the first, and may establish the second. Anong ibig sabihin? Pinakita na kay David na yung ginagawang una sa kautosang binigay sa propetang si Moses na patungkol sa mga paghahandog ng mga hayop ay ia-abolish na. Isipin nyo kung gaano kalayo yan. Ang layong panahon pa bago mangyari yun. Pero ang sabi, yung he take away the first, yan ang Old Testament sacrifice. Ang sabi dyan, buburahin na yan. Anong sabi? That he may establish the second. Ano yung establish the second, mga kapatid? Ito yung substitutionary sacrifice. At yun ang katawan ni Kristo. At ito ay nangyari doon sa Calvary. Praise the Lord. 10. By the which will we are sanctified through the offering of the body, raw ni Jesus Christ. Ano? Once and for all. Sabihin natin, once and for all. Once for all. Kasi sa Old Testament, taon-taon eh. Pero, yung ginawa ni Kristo, isang beses lang at magpakailanman. Yun ang kaluguran ng Diyos. And go back to David, kaya quoted ni Paul, then he said, sabi ni Pablo, I come to do thy will, O God. Hallelujah. Ngayon, kung nilalagay ni Pablo kay Kristo, nilalagay kasi ni Pablo dito kay Kristo, sa kanyang logos na. Pero ang sinasabi natin, mga kapatid, hindi masama talaga kung ginamit ni Pablo, ginamit talaga yan ni Pablo. Pero, ang hindi nakikita yung quotation from he said, then he said, then said he, mga kapatid, ibig sabihin palatandang kinuha yan ni Pablo sa lumang tipan. At may mga ibig sabihin, brothers and sisters. Now, so kung ito ay substitutionary sacrifice, ni-replace from the animals to a human person in the person of our Lord Jesus Christ. Pinakamataas na handog ito, mga kapatid. Hallelujah! Sabi ganon, by that which we are sanctified. Kita nyo, sabi, sa hayop hindi ka masasanctify, sa hayop hindi ka malilinis. Pero ito, sabi ni Paul, by that which we are sanctified through the offering of that body. Yun yung substitutional body of Jesus Christ once for all. Hallelujah. Alam niyo po yung ginawa ni Kristong paghahandog sa Diyos? Hindi po yung madali. Hindi po madali yung ginawa ni Kristo na paghahanda ng isang katawan para sa kasalanan ng lahat ng tao. Hindi po yan madali. Mayroon pong pinaglabanan si Kristo dyan while He is in Gethsemane. Nung si Kristo ay nasa Gethsemane, yun yung pinakahuling gabi na makakasama niya ng mga alagad ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya,
Doon na lang si Kristo na nanalangin, mayat-maya, oras-oras. Hallelujah! Doon sa sinasabi ni David, I come in the volume of this book and to do His will. Nasusulat pala lahat ng ginagawa, lahat ng gagawin. At yung sinasabing nasusulat dyan, hindi po yan klase ng mga gawa na babasahin sa aklat in the white throne judgment. Hindi po. Ito ay books. Ito ang little book, the book of redemption. Sinasabi rin ni Barbanam yan. Yung nasusulat na yan, aklat na yan mga kapatid, nakatala ang gagawin lahat ng mga predestinado, lahat ng mga anak na binigyan ng provision ng Diyos na substitutionary sacrifice. Hallelujah! Ay mahahayag mga kapatid. Katulad ni David. Sabi ni David, inihanda mo ko ng isang katawan. Inihanda mo ko ng isang katawan. Sabi niya, Lo, I come in the volume of this book. It is written of me, ang kasunod na sinabi ni David, to do His will. So, pagkatapos na makita ni David, at maging tayo, nakita natin ang substitutionary, yung ipinalit ng Diyos, instead of animal, pinalit yung isang katawan bilang hain. Kapag ito'y nakita na natin, na tayo pala ay tinubos ni Kristo, ibinigay niya yung kanyang buhay, anong dapat natin gawin? Meron tayong dapat gawin. Hallelujah. Kasi po, halos karamihan mga kapatid, pagpapakilala sa katawang ito, walang iba kundi ang Panginoon Kristong ibinayubay sa krus. Itinuro ng mga protestante, ipinuro pa ng iba, na kapag iyong pinaniwala ng sinampalatayanan, okay na. Hindi po. Tama yung sumampalataya, pero kulang yung sumampalataya lang. Ang sabi ni David, to do His will. Kahit si David mismo, kilala natin si Haring David, isang haring napakasama. Amen? Tama nga? Isang haring napakasama niyan. Pero alam niyo ba, when the New Testament come, mga kapatid, hindi isinulat ang kasalanan ni David. Hindi kinundina ng banal ng bagong tipan ang kasalanan ni David. Si Abraham, ganun din. At iba pang mga propet, iba pang mga nagkasala, mga kapatid, na matuwid sa lumang tipan. Bakit? Hindi isinulat, mga kapatid. Dahil sinabi ni David, nang makita niya ang provision ito, hallelujah, nagsikap siyang gawin kung anong kalooban ng Diyos. And by the same token, ganun din tayo. Balikan mo si Kristo bilang substitutionary sacrifice in Gethsemane. Sabi ko kanina, hindi madali. Yung magiging pasya ni Kristo ibigay ang katawang handog. Nag-struggle si Kristo sa panalangin, kausap niya ang Ama. Ang sabi niya, Father, let this cup pass from me. Hindi madali, di ba? Hanggang sa, for many hours siyang nananalangin, habang yung mga alagad natutulog, nagpapahinga. At laging pinupuntahan ni Kristo, paborito nga yung Pastor Padon eh. Mas isang oras man lang, di ba? Sabi ni Kristo, wala bang anuman sa inyo? Na si Kristo lumalabas na yung dugo sa kanyang bilang pawis sa matinding pressure. Parang wala lang sa mga alagad. Bakit? Wala kasi silang revelasyon na si Kristo mga patay. Kaya kampante sila, katulad din ni Judas. Lahat sila, wala silang kaisipang si Kristo mamamatay at that time. Dahil kitang-kita nila bilang si Kristo ang Messiah, Son of God, kitang-kita nila ang kapangyarihan ng Diyos na ikinamalas ni Kristo. Balik tayo kay Kristo bilang substitution na hindi mo madali. Hallelujah! Alam niyo ba kung ano ang unang ipinako ni Kristo sa kanyang sarili? Ang
pinako ni Kristo, hindi muna yung laman. Ang pinako ni Kristo, yung sarili niyang kalooban. Will niya. Yung will. Ang siyang ipinako, mga kapatid, para matupad yun, to do His will. Kapag hindi po ipinako ni Kristo yung kanyang will, mga kapatid, hindi po matutupad yung sabi, to do o gaganapin ko ang iyong kalooban. Hindi magaganap. Walang mangyayaring substitutionary sacrifice kapag hindi yung ginawa ni Kristo. So, ang ginawa ni Kristo, Father, let this cup pass from me. And then later, sabi niya, Father, not as my will, but thy will. So, yung kanyang sariling pagpapasya, yung sarili niyang will, ipinako niya yun, mga kapatid ko na. At kaya nangyari ang lahat na natupad na siya'y maging kapalit. Instead na hayop taon-taon. Hallelujah. So say praise the Lord. Praise the Lord! Ngayon, nangyari kay David, ginawa ba ni David? Yes. Yung mga Old Testament, na-please ba sila ng Diyos sa kanilang ginagawa habang pansamantala tumutupad sila ng paghahandog ng hayop? Nagawa nila. Ang maganda lang kay David, dahil nakita niya ang logos ng Panginoon. Kaya niya nasabi, hindi pala hayop, may isang katawan pala, tao na yun. Well, sa istorya ng Biblia, maging sa panahon ng Old Testament, from the book of Genesis, sa time ni Abraham, may pinapakita ng mga kapatid na substitutionary sacrifice. Sino ba yan? Sa istoryang maisip, si Abraham, nagkaroon ng pakikipag-covenant sa Diyos. And to make the long story short, si Abraham ay nagkaroon ng si Abraham ay tumanggap ng utos mula sa Diyos. Anong utos? Bago yung utos, sabi ng Diyos sa kanya, nang siya'y binisita, ikaw, Abraham, ay pagpapalain ko at gagawin kitang ama ng maraming bansa. And that's the promise. Ama? Pangako ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang ama ng maraming bansa. At the time si Abraham ay 76 years old, kung di ako nagkamali. At yung kanyang asawa ay nasa more than 60. Ganoon na sila katanda nang dumating ang anghel, nang dumating ang Panginoon as a theophany. At nagtumanggap si Abraham. So, tumakbo ang panahon. Sumunod na bisita, sabi ganon. Pagpapalain ka, Abraham, sa pamamagitan ng gagawin kitang ama ng maraming bansa. In other words, nagkaroon ng nabuntis si Sarah. O hindi ko na masyadong didetalye. Nabuntis si Sarah, bumata si Abraham, bumata si Sarah. Kung paano nangyari, Diyos na nakakaalam. Ang mahalaga pinupad ng Diyos ang pangako. Ano yung pangako? Nagkaroon si Sarah ng anak sa kanyang sinapupunan at yun ay si yun? Si Isaac. Pinanganak si Isaac, bigla nang lumaki. Hinibilis ako ng storya. At nung si Isaac malaki na, anong sabi ng Diyos? Substitute. Kinabakita ng Diyos yung substitutionary. Sacrifice. Dalhin mo sa akin, Abraham, ang kaisa-isa mong anak doon sa bundok ng Moriah. At dalhin mo si Isaac. Hindi pa alam ni Abraham yun. So, lakbay sila kung gaano karaming araw, hanggang sa nakarating sila doon. Tingnan niyo mga kapatid, tinalian ni Abraham doon sa batong iyon, si Isaac at ininiga para patayin. Tama? Tingnan nyo. Nung itinaas, umiiyak si Abraham, nag-i-struggle si Abraham. Kung tayo kaya yung bilang ama, katulad ni Abraham, isa na nga lang yung anak mo, iyahandog para patayin pa. Para mag-iisip ka, no? Pero hindi. Sinabi ng Diyos si Abraham, wala siyang magagawa dahil Diyos ang nagsasalita. So, itinaas na ni Abraham ang kanyang kamay, mga kapatid, at hindi siya pinahintulot ng Diyos
na itarak ang punyal kay Isaac. Bakit? Dahil ang Diyos ang higit na gagawa sa anak. Ano? Dahil ang Diyos ang gagawa ng higit sa anak niya kay Kristo. Tama. Meron pa. Ano Para mapakita Yes. Para mapakita, na hindi yung substitutional yung gagawa. Pinapakita pa. malapit. Okay. Tama yung mga sagot. Si Isaac ay itatarak ang punyal bilang handog sa dambana. Bakit hindi pinayagan ng Diyos? Dahil si Isaac ay hindi karapat-dapat. Kasi ang katawang inihanda ayon sa Hebrews, ayon kay David, isang katawang inihanda para sa kanya, para sa lahat ng tao, makakapaglinis, sabi ni Pablo. At ang klaseng handog na yon ay once and for all. Hindi pwede kay Isaac yan. Dahil si Isaac ay isang makasalanan, isang narumi. Okay? So ngayon, saan yung substitutionary sacrifice doon? Jehovah Jireh. God provider. Bigla na lang pinalingon si Abraham sa gawing kanan. Tumingin ka sa kanan. Ano yung nakita ni Abraham? Kambing ba? Tupa. Tupa ang nakatali na naging replacement, naging kapalit, naging substitutionary. Instead of Isaac, ipinakita yung tupa ay substitutionary yun. Pinakikita na ng Diyos yan. Kaya nakita rin yun ni David na may isang katawan at yung tipo, mga kapatid, ni Isaac at tipo ng tupa, may mga significance value yan about the prophetic understanding, brothers and sisters. Tandaan nyo mga kapatid, yung papatayin na katawan ni Isaac, pag walang provision ng Diyos, yung katawan na yun ay walang silbi. Right. Ama? Amen. Walang silbi yun. Hallelujah. Kaya Jehovah Jireh, kailangan all of humanity has a provision about the substitutionary sacrifice. Kailangan po meron. At kapag ito'y naintindihan ng lahat ng tao na meron pala, anong dapat gawin? To do His will. Right. Pag naintindihan mo yung sacrifice na yan, ang kasunod kailangan mo nang gawin. Para ano? Magkaroon ng beneficiary ang ginawa ni Kristong paghihirap. Now, kung si Kristo yung tipo ng lamb, sino ba ang tipo ng kordero? Meron pa bang katipo yung kordero inihain bilang substitution? Meron. Sino yun? Tayong lahat. Agree ba kayo? Na hindi lang si Kristo yung kordero? Na inihatid sa katayan para patayin? Anong sabi ni Jeremias? Pakipost. Jeremiah chapter 12 verse 3 ata. If I'm not mistaken, ano? Ito ang sabi. But thou, O Lord, knowest me. Thou hast seen me and tried my heart toward thee. Fool them out of right as sheep for the slaughter, and prepare them for the day of slaughter. Sinabi ni Jeremias, mga kapatid, na ang mga anak pala ng Diyos na sumusunod sa Kanya ay tinipo sa isang hayop na tupa. Na ano? Ihilahin ka sa katayan. Si Kristo, bago naging substitution, ganun ang nangyari kay. Hindi lang siya basta lang. Hindi lang si Kristo doon sa katayan para katayin siya. At ang paraan ng ginawa kay Kristo, talagang nilasog-lasog yung katawan niya. Amen? Napanood nyo ba yung Passover? Tuklap-tuklap yan, parang isang kordero. Hindi mo na makikita ang itsura ni Kristo dahil naliligo siya ng buong dugo na pinapalabas ng Diyos sa katawan niya.
Yun ang slaughter, matindi yun. Ngayon, anong sabi ni Kristo? Dito sa Jeremias 12:3, na kung paano sinabi ni Jeremias noong pa, na pala yung mga anak ng Diyos na gustong maligtas, gustong sumunod sa kalooban ng Diyos, abay, para palang gagawin palang katulad ng hayop na kordero na aakayin sa katayan. Nangyari ba yan? Nangyari. Propeta ka sa lumang tipan, pag sinunod mo kalooban ng Diyos, anong gagawin sa'yo ng taong bayan? Kakakayin ka. Tama ba? Nangyari ba? Lalagay na sa Nangyari. sisi. Kapag ang mga propeta ng Diyos sa lumang tipan, nagsabi ng kung ano ang pinapasabi ng Diyos, Baka naman. masakit man yan. Hallelujah. Kapag sila ay nasaktan, pinapatay po sila ng mga taong bayan. Dahil bakit sila pinapatay? Masakit ang sinasabi ng propetang to. Tama? Hindi ka naman papatayin kung propeta ka kung ang sinasabi mo pabor sa kanila. Matutuwa pa nga yun Kaya sila pinapatay kasi labag sa kalooban nila ang sinasabi. At ano ba yung purpose, sabi ko kanina? Kailangan maipakon muna yung sariling kalooban ng tao. Even in the Old Testament, hanggang sa New Testament, mga kapatid, dapat po maipako muna ang sariling kalooban. Hallelujah. Sinabi na dyan, no? Nangyari ba yan sa panahon ni Kristo? Yes. Hindi lang si Kristo. Ang sabi ni Kristo, kung gusto ninyong sumunod sa akin, ano sabi ni Kristo? Kung gusto ninyong sumunod sa akin, pasanin ninyo ang inyong, ano raw? Krus. May krus kong ginamangge? Meron. Parang anti-Semitism, ano? Hindi lang pala si Kristo ang nagpasa ng krus. Ang sabi ni Kristo, kung gusto ninyong sumunod sa akin, pasanin ninyo ang inyong krus. At sumunod sa akin. Yung pagsunod kay Kristo ay salitang to do His will. Hallelujah. Para magkaroon tayo ng pakinabang sa ginawa ni Kristong substitutionary sacrifice, kailangan pala natin pasanin yung krus natin. At bago mo pasanin ang krus mo, krus ng bawat isa, ipako mo muna yung nandun sa loob mo. Dahil pag hindi mo pinako, hindi natin pinako yan, hindi mo mabibitbit yung krus. Can you say amen? Pag hindi, katulad ni Kristo, kung hindi niya pinako muna sa sarili niya yung sa kanyang will, sa tingin niya mabibitbit niya yung krus? Hindi. Kaya yung una, yung nandun sa loob. At dito sa paraan ng beneficiary of substitutionary sacrifice, yung paraan ng pagbitbit natin ngayon, yung pagpako natin sa sarili natin kagustuhan. Halimbawa, itong gusto ng Diyos, pero ang gusto pala natin, yun ang kailangan ipako. Di ba? Ito yung gusto ng Diyos, ito yung pinaparating ng Diyos, ito yung dapat niyong gawin, ito yung dapat gawin ng lahat. Amen. Para makinabang tayo doon sa ginawa ni Kristo. Praise. Na mapatawad, hindi na mapatawad, malilinis ka para maging karapat-dapat ka pagdating ng rapture. Maging karapat-dapat ka pagtapos ng panahon ito sa buhay na walang hanggan. Anong kailangan? Sumunod ka. Anong kailangan? Bitbitin mo yung cross. And follow me, sabi ni Christ. Take up my cross and follow me. Before you take up the cross, you will crucify your own will. Yung will natin. Kailangan mo nang unang ipako yan. Kasi pag hindi natin pinako yung sarili natin kalooban, hindi natin talaga mabibitbit yung yung krus ng bawat isa. Hallelujah. Malapit ako mga kapatid. Ano ba ang sabi sa New Testament ni Pablo? Si Pablo pa rin. Let's go to book of Romans chapter 12. Kailangan maghandog Kailangan ihandog Hallelujah. Romans 12, 1. I beseech you, brethren. I beseech you, brethren,
by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Ano raw? Holy, acceptable, hindi lang basta holy, acceptable, ano raw? Unto God, Grabe. which is your reasonable, ano raw? Service pala yun eh. Mabigat. Pag sinabing service, gagawin yan. Criteria. Hindi yan makikinig lang, hindi yan iintindihin mo lang. Ang paghahandog na banal, kailangan may gagawin. Yung instruction na binababa sa atin, Mabigat ng kaligtasan. yung marami nang ipinarating sa atin patungkol, mga kapatid, sa pamilya natin, sa bawat individual, mga kapatid, na instruction na tinatanggap natin, lahat ng mga yan ay reasonable service. Hallelujah! Kaya sabi ni Kristo, if you follow me, take up your cross and follow me. Para magkaroon tayo ng pakinabang dito sa substitutionary sacrifice. Ang sabi, no? Present. Pag sinabing present your bodies, plural, bodies, a living sacrifice. Eh tayo rin pala ay handog, mga kapatid. Dapat maintindihan natin na ang pagsunod kay Kristo ay paraan ng paghandog sa sarili natin, mga kapatid. Paraan din ng pagpako mo yan. Ano yung ipapako sa iyo? Hindi kayo papako katulad ni Kristo na mababayubay doon sa Golgota, mga kapatid. Hindi. Ngayon, ang ipapako natin ay yung sarili nating kalooban. Hallelujah. Yan ang pagpapako natin sa sarili natin na hindi dapat masunod ang gusto natin, kundi ang gusto ng Diyos na tumawag sa lahat para dito. Amen? Hallelujah. Yun lang po ang tanging paraan. Kailangan po natin mamatay sa ating sarili. Hallelujah. Upang sa ganon, sabi ni Pablo, maging karapat dapat tayo. Ang ating reasonable service is acceptable na kita. Hindi, ibig sabihin pala, hindi pala lahat. Pakinggan nyo ito, mga kapatid. Hindi pala lahat ng ginagawa ng tao tinatanggap ng Diyos. Amen. Meron lang palang talagang sabi ni Pablo na tinatanggap niya, sabi, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable. Hindi pala lahat ay katanggap-tanggap. Eh sabi ni Pablo, sino yung tinatanggap ng Diyos? Ang sabi, yung daw nag-present na niyang kanyang katawan bilang haing banal. Pag sinabing banal, hain yan, handog yan. Pwede pala tayo sa panahon ito, Romans 12:1. Sabi ni Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies. Ang katawan pala natin, mga kapatid, katawan, pag sinabing katawan, itong kasalukuyan, meron tayong katawan. Ay ano rin pala yan, handog. Sabi ni Pablo, present your bodies living. Hindi sinabing present your bodies as a dead sacrifice. Patay na handog. Ang sabi, living, buhay. Pag sinabing living, buhay yan, mga kapatid, hindi yan patay. Buhay na paghahandog yan. Ito palang katawan natin, mga kapatid. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, magagawa pala natin yung living sacrifice. Marami itong halimbawa, wala na tayong masyadong oras. Yung mga binigay sa atin na instruction, yung mga pinapagawa sa atin from PTA, yung pinapagawa sa atin sa hukom, lahat ng mga yan ay instruction ng Diyos na para gawin, na sabing to do His will ay gawin natin as a reasonable service sa Diyos. Pag hindi po natin ginawa ang mga bagay
na binigay ng Diyos na mensahe. Pag sinabing mensahe, hindi to traditional, hindi nakasanayan, present truth. Ibig sabihin, ito yung mensahe na napapanahon. Ito yung instruction na napapanahon na pinapaabot sa bawat isa na kailangan natin sundin. Kailangan natin gawin. Dahil po, kung hindi tatanggapin ng Diyos. Maraming ginagawa po ang mga tao ngayon sa paraan ng paglilingkod, pero hindi acceptable at God. Hindi makakarating, sorry to say that, Biblia po ang may sabi niyan. Kasi si Pablo mismo, sabi niya, yung tinatanggap ng Diyos is reasonable service. Pag sinabing reasonable service, ano yung sabihin? Sige, sagot. Reasonable service. Katampatang pagsamba. Ito yung katawan natin ngayon, no? Ito yung katawan natin. Paano mo ibibigay yan sa pagsamba ng tama? Na magiging reasonable service. Ibig sabihin, itong araw lang na to. Pwede bang itong araw na to maging reasonable service ng katawan mo? Right. Yung bang pag-stay mo ng umaga, mapunta ka, makarating ka ng umaga, hanggang ikaw ang dulo ng pagtatapos ng gawain na yan. Meron ba kayong mararamdaman na hirap? Yes. Can you say that? Meron tayong nararamdamang hirap sa katawang ito. Ama, lahat ng ibinibigay ng Diyos na instruction sa atin, meron tayong nararamdamang hirap sa katawan. Yun yung kailangan ipako. At yung reasonable service natin, kahit yung sabi ko, ngayon, araw na to, mula umaga, tatawid ka ng hapon, tatawid ka pa na hanggang gabi, mga kapatid, that is our reasonable service. Can you say amen? Amen. Hallelujah. So may struggle tayo, may labanan tayo sa lamang ito, para may panalo mong makatawid ka hanggang gabi, ipako mo yung iyong laman. Hallelujah. Unahin natin ang Diyos. Praise the Lord. Except kung meron kayong mga mahalagang o importanteng bagay. Tinitignan ng Diyos yan na dahilan. Pero kung hindi importante, hindi mahalaga yan, mga kapatid, hallelujah, it will miss. This day, sabi ng Panginoon, this day, sino ba sabi niya? This day, a new day, a new life, a new man, a new creation belong to a new man. Yun ang beneficiary ng substitution of something. Magiging isang ganap na bagong tao tayo sa harapan ng Diyos ngayon. Tumatayo tayo bawat isa sa harapan ng Diyos, hindi nyo alam, hindi natin alam. Na bilang isang taong humaharap sa Diyos, na dapat malinis. You are justified, you are sanctified. Sabi ng Bible, hindi lang ka lang justified, you are sanctified and baptized with the Holy Ghost. Right. Meron akong dalawang talatang babasahin na lang, mga kapatid. About Philippians. Kung makita, hindi ko na isulat. Hallelujah. So brothers and sisters, ulitin ko, mga kapatid, pumaharap tayo sa Panginoon ngayon, sa Kanyang presensya, bilang hari. Tapos na si Kristo. He offered Himself as a living sacrifice.
a substitutionary sacrifice. Nagawa na ni Kristo yan. Tayo naman. Ang sabi lang ni Kristo, if you follow me, take up your cross and follow me. Sabi ni Paul, nakikiusap si Pablo, na tayo palang iglesia, na tayo palang body of Christ, ay kailangan maging handog. As a living sacrifice, holy and acceptable to God, which our reasonable service. Malapit na po yung ating communion. It's almost 2 or 3 weeks na lang po siguro ito, mga kapatid. Malapit na yan. So, napaka-precious po sa atin ang mga panahon yan kapag dumarating yan. Kaya, brothers and sisters, ihanda po natin ang ating sarili, ang ating pamilya. Amen. Amen. Ako mismo, I'm not saying I'm perfect. Ako ay, bago ko to sinasabi sa inyo, dumadaan muna sa akin kaisipan niya. Bago ko to salitain, sarili ko at ang buong pamilya ko ang nakikita ko dito. Amen. Hindi lang ko kami na tumatayo dito para kapag nagbitaw ng salita. Maaaring siguro ginagamit ng Diyos tayo para iparating kung ano yung mga dapat natin paghandaan sa buhay natin. Amen. Hindi lang yun, kaya tayo meron taon-taon, meron tayong pang-araw-araw. Mga kapatid, meron tayong inaabangan na pangako. Hallelujah. That is our hope when Jesus Christ come to take as a bride, lahat ng mga naging nakinabang na sa substitutionary sacrifice ng katawang ito na sabi ni David. Lahat ng nakinabang na yan, na sumusunod sila ngayon. Isipin nyo yung history of the past. Kaya hindi pwedeng walang sakripisyo, walang handog. Yung mga tao sa Middle Dark Ages, alam niyo ginawa sa kanila, pinakain sa liyo. Ipinako yung babae ng baligtad dahil mahaba yung buhok nila, sa mga tulos pinulukot yung buhok. Tapos pinahira ng ulot ng hangin. Sabay sisilaban silang, ginawa silang pailawan. Naka-record yan. Hindi po madali yun. Yung pinakain sila sa arena ng mga leon, habang yung mga Kristiyano nalalangin sila at kumakanta sila sa Panginoon. Ninangasab sila ng mga leon. Maririnig mo yung mga pangin ng leon na lumalagatok doon sa mga buto ng tao. Pag kinakagat sila ng leon, pinapagas sila ng leon, mga kapatid. Pero wala silang sinasabi, Lord, inandog ko sa inyo ang katawan. Kaya sabi ni Jeremiah, we are a lamb going to slaughter. Magpasalamat tayo sa panahon ito na walang ganyan ngayon. Bakit? Yung mga apostol, pinatay. Kristiyano sa Middle Dark Ages, pinatay. Yung mga Kristiyano sa panahon, tayo ngayon, hindi tayo nakakaranas ng ganyan, kundi mga paninirang salita ng Amen? Diba? Diba? Pero darating ang araw, mga kapatid, pag gumaling na yung sugat ng hayop, mabalik siya sa dati niyang ginagawa. Na ano, iinom siya ng dugo ng mga banal. At yan yung mangyayari. Pag dumating si Kristo, pasok ang tribulation period. Doon mangyayari ang mga bagay. So, brothers and sisters, hallelujah. Nire-remind tayo ng Diyos na merong substitutionary body na binigay ng Diyos na kailangan pahalagahan natin. Upang makinabang tayo dyan, kung paano naging handog siya, kailangan offer yourselves as a living offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable, as a reasonable service of God. Let's pray. Lord, salamat Panginoon. Sa umaga nito, Lord. Ama, salamat sa iyo mga salita na pinapapatid niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo mga banal na kasulatan. Lord, na ang iyong mga salita, ang mga nakasulat ay nagpapaalala sa amin, Panginoon. Kung paano, Diyos, sa panahon ng lumang tipan, sa pamamagitan ni Haring David, Lord, bagamat siya'y isang haring makasalanan, Panginoon, your grace is sufficient for him. Amen, Lord. Hallelujah. Ganun kami, Panginoon. Kahit kami sa panahon ng bagong tipan, Lord, according to Paul, Lord God, merong naging hain, merong nagbigay ng katawan ito
hindi pangtabo ng kasalanan, kundi pang-alis ng kasalanan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makinabang kami, Panginoon, sa katawang ito na inihandog. Not the offering and sacrifice and offerings of the animals, but a body has thou prepared for us to make us holy. Kaya, Panginoon, para kami ay makatayo sa iyong harapan, sa iyong presensya, at maging karapat-dapat kami sa pagparito ng iyong anak na si Kristo, Amen. Panginoon. Amen. Tulungan mo kami, Lord, na ang dugo ng kordero, Panginoon, ay patuloy na maglinis sa amin sa panahon na patuloy ng paglaat namin sa iyong mga salita. Walang ibang paraan, Panginoon, na kami malilinis ng iyong malilinis sa kasalanan, maliban sa salitang tinatanggap namin na kung saan nandyan ang kordero, nandyan ang dugo na nakapaghuhugas ng aming kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon. Gusto namin sumunod kay Kristo. Tulungan mo kami maipako yung aming sariling kalooban. At hindi yung, at sundin namin, Panginoon, sundin namin yung ang iyong sariling kalooban. Not as our own will, but thy will, O Father. Thank you, Lord God, for the word that you gave us, Lord, 2,000 years, O God. Salamat, O Diyos. At narito, Panginoon, ang aking mga kapatid. Lord, sana may nakuha sila, may naintindihan sila. It reminds them, Lord God, hallelujah, na may katawang ipinako sa krus para sa kasalanan ng lahat. Huwag itong mabaliwala, Panginoon. Huwag itong masaya. Lord, malapit na ang aming communion, Panginoon. Ito'y preparasyon namin, pagsasaalaala, Panginoon, upang sa ganun, maging handa kami sa pagdating ng araw na yan. Hallelujah! Gawin namin ang aming paghahandog ay gawin namin banal sa iyong harapan. Lord, marami kaming weakness, marami kaming kahinaan, Panginoon. Hallelujah! Pero alam namin, Lord, kung kami susunod ng tama, kung kami susunod sa iyo, Lord, lahat ng mga nagagawa namin ay kakalimutan mo at ibabaw mo ito sa tatapon mo sa dagat ng pagkalimot. Salamat, Ama. Thank you, Lord God, for all the blessings that you've given, not only material, but spiritual. Thank you, Father God. Hallelujah. And we give you all the praise, glory, and honor. We ask this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody say amen. Can you say amen?